Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ng Sun, Moon at Rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Tayo Aries, di ba? Aries ang reading natin, pero lumabas ay Virgo, Gemini. Anong meron sa mga to? So, pwedeng kayo mismo to kung meron kayong moon. Kasi may cross-watcher. May iba rin na nanonood na moon in Aries, rising sign in Aries. So, sabihin na lang natin sun, moon, rising sign na nasa Virgo. Okay, Virgo, Gemini. So, let's say, example lang. Sun in Aries, yung nanonood, diba? Tapos, meron siya moon or rising sign. Ayun nga, alin man sa dalawa. Virgo, Gemini. So, baka para sa kanya to. Literally. So, depende sa magiging sitwasyon. Ngayon, kung sa tingin nyo, hindi para sa inyo, di baka para to dun sa someone na malapit sa inyo. Either Virgo siya or Gemini. O para sila, teka lang. Para mas clear, lalagyan natin ng ibang detalye. So, dito muna tayo sa general prediction. Sa bandang huli yung collective. Usually, collective yung inuuna ko. Pero, nowadays, general prediction. Or baka ganito na forever. General prediction, huli yung collective reading. So, dun sa collective reading, dun tayo gagamit ng mga tarot cards. So, dito may lalaki. Lalaki. So, malamang lalaking Virgo or Gemini. Baka ma-permanent siya sa work. Teka. Ito, illness. Oo, kasi transformation din to. Baka ma-permanent na siya sa work kung siya ay casual or kung di sa government nag-work. So, probationary. So, from probationary, malaki ang chance na ma-permanent kung sa private company. Promotion ay posible rin. Ano pa ba? Ito ang core. At coffin kasi to Kaya nga medyo linlangan din ako kanina. Or baka ikasal na. May permanent, kasi, something dito May mga magkarelasyon na baka ikasal na. Ma-engage sa period na to. Whether kayo mismo to or kung di applicable, baka sa kakilala nyo, mabalitaan nyo na lang na ganun nga, ikakasal na. Yung malapit sa inyo or kakilala nyo. Tapos i-invite kayo sa engagement party or diretso wedding na. Ano pa ba? Sabihin natin nalulungkot ang iba sa inyo for some reason. Asahan natin ang change. So, magiging masaya naman.
kakaroon ng somewhat hope. Or let's say, whether nangyari na to or mangyari pa lang. May tendency kasi na mag-procrastinate ang iba sa inyo or maging prone sa indecision. So, pag ganoon, asahan natin ang pagbabago nga. In a way na may clarity na. Ano ba? So, again, lalaki eh. So, whether kayo mismo to or nakilala nyo, lalaki. Hindi naman necessarily matanda. Basta lalaki. Ano to eh, pwede rin tong migration. May magma-migrate. Relocation, ganun. So, migration, baka mag-abroad, magtatrabaho sa abroad. May magtatrabaho sa abroad. Or lilipat ng country. Or kung hindi posible, di relocation. So, again, kung di applicable sa inyo, baka mabalitaan nyo sa kakilala nyo nga, ganun ang tawag ito, ang baka mangyari sa kanila. Pwede rin to sa mga taong kinakalbaryo ang buhay. So again, huwag maggalala. Dahil may pag-asa. Kaya lang pala na munti ka na malimutan to. Virgo, Gemini. So kung di nga kayo to na may Sun, Moon, Rising sign in Virgo or Gemini, baka ito yung kakilala nyo. Virgo or Gemini. Na yun nga. Baka sa kanila tumama yung sinasabi ko. Anyways. Pa tayo ng ibang detalye. Oh, this is, ano yun? Nga pala, nasa ibang table ako ngayon. So, masyadong mataas yung table. So, pag mataas ang table, di ko makita yung cellphone. Kaya, papasensyahan nyo na kung sakali man na hindi nyo makita yung cards. Kasi nga, mataas yung table. Hindi ko makita yung cellphone kung kita balat. Yung cards, minsan hindi ko na napapansin. Anyways, ano to? Disease, inheritance, house, mountain. Kasi disease, alam nga namang sakit eh, inheritance. So sabihin na lang natin problem. May problem din dito. Inheritance, bahay eh. So may iba sa inyo, whether kayo mismo to or kakilala nyo na nag-aasikaso ng pamana. So, again, pamana, bahay, lupa. Mukhang magkakaproblema eh. Ngayon, kung nangyayari na may problema, hindi pa yan maayos sa period na to. So, again, parang hirap i-process. Or baka nagbebenta. May iba kasi na kung hindi nila gustong ma-acquire, baka nasa kanila na mismo na gusto nilang ibenta. Or kung di man to ganon, nag-a-acquire tungkol sa pamana, nagbebenta ng lupa, bahay lupa, baka apartment to, apartment, boarding house, na para bang kakaproblema eh. So, kung pinapagawa pinapagawa pa lang yung boarding house, apartment, or condo, ewan ko kung ano to, basta building, bahay lupa, mukhang may aberya. So, kung ginagawa nga,
baka magkaberya sa period na to, hindi pa matapos, or kung hinihintay matapos, so for some reason madidelay, baka kinulang na ng budget, or ewan ko, baka mulan, kaya hindi na nakapagtrabaho, kasi syempre kailangan mo matuyo muna yung paligid para malagay yung mga semento. Ngayon, kung walang ganon, nakatayo na yung apartment, boarding house or condo. Ang problema ay bayad. Mahirapang singilin yung muupa for some reason, or magkakaberya sa paniningil. Yun yung disease, parang sakit in a way na siguro may bayad, kasi nga nagastos niya yung pambayad sana sa upa nung umupa, tenant, gano'n. So again, yung disease ay mahihirapan yung iba sa inyo na singilin. So again, case to case basis dahil general reading to. So, ulitin ko, yung inheritance ay maaring bahay, lupa, na pamana para sa iba sa inyo na ginawang apartment, condo. Ano ba yun? Boarding house. Ito, Libra. Ay, misfortune. So, ulitin ko, may crosswatcher di ba? So, Libra. Sun, Moon, rising sign, Libra. Okay? Kumbaga, particular kung Aries. Aries siya na mayroong nasa Sun, Moon, rising sign na Libra. Misfortune, or again, kung dito literally Aries, walang tumama sa Sun, Moon, rising, di kakilala nyo yung Libra. Misfortune, Diyos ko po. Teka, ito pa lang isa. Bakit kaya? Misfortune naman, nako. Bumaliktad baliktad pala. Ayusin ko na lang mamaya. Hindi ako nagbabasa ng baliktad. Wala akong cards na binasang baliktad. Baliktad din ang ulo ko. Hirapan ako. Mas gusto ko pa mag-aral naman kung ano-ano kaysa basahin ng baliktad. Unless, wala na akong mag-aral. So, diyan na papasok yung baliktad. So, sa ngayon, meron tayong Libra, misfortune, the wolf, the club. Ano yung misfortune? Ito, relationship. Sabihin natin relationship. Ito kasi loyalty. Whether relationship mismo to or friendship. May conflict kasi dito Pwede itong disagreements, arguments. Yun yung misfortune. So, in short, may separation na maaaring mangyari. Whether sa relationship or sa friendship. Or baka friend nyo to or asawa, karelasyon, Libra, or again, kung di man kayo to, kakilala nyo, mabalitaan nyo na lang na Libra siya. Tapos, ayun nga, nawalan siya ng kaibigan or nag-break sila nung karelasyon niya. Ayan, yan yung misfortune.
Ngayon, kung nangyayari na yun, wala pang reconciliation sa ngayon. Oh, dalawa na pala to. Blessing, Pisces. So, same instruction. Kung meron kayong Pisces, Sun, Moon, Rising sign, edi kayo mismo to. Kung hindi, edi kakilala yung Pisces na makakatanggap ng blessing. Clouds. Pero may clouds. Book. Ano siya eh? More like surprise. Yung parang hindi inakala. Hindi inakalang blessing or blessing in disguise. Pero malaki ang chance na nagka-aberya muna. May clouds tayo eh. May clouds tayo tapos may book naman dito. So, ang dating may mystery na nangyari or unknown something na yun nga mangyayari or nangyari. So let's say problema, hindi in-expect na maayos pa, kaya naging blessing. Ngayon, may iba kasi na nag-exam kasi may book tayo. May test na kailangan gawin, test, exam, trainings, seminar. Na parang kailangan ipasa. Ngayon, bumagsak, nag-retake, pumasa, yun, ganun dating. Ngayon, ibang case 50-50 siya. Pero lamang yung yung hinala na babagsak. Tapos hindi nakala na pumasa pa, ganun. Pwede rin ganyan. Yung scenario. Ano pa ba? Let's say tungkol to sa secret mystery na gustong malaman. Kasi may iba na confused for some reason. So dito yung blessing, malalaman na ang katotohanan. Ganyan thing. Kung yun ang gustong mangyari, malaman yung gustong malaman. Kasi case to case basis nga may iba na nag-spy, nag-investigate. So kung ganun ang mangyari or nangyayari na, lilitaw na dito yung sagot. Yun yung blessing. Pero kasi nakalagay blessing. So pag sinabi mong blessing, good. Ano nga naman bad yan? So more like kung ganun nga na nag-spy ang iba sa inyo, nag-investigate or mangyayari pa lang, ang result ay okay naman kasi blessing eh. Hindi naman siya misfortune, di ba? So, ibig sabihin, paanig sa kanila yung kapalaran. Let's say, nag-iinala yung iba sa inyo na baka may iba na yung partner niya. Ngayon, ang ending, wala pala. Doon papasok yung blessing.
20 minutes na pala to. Dito na tayo sa tarot deck. Collective reading na tayo. Simula na tayo. Kaya lang maliwanag to. Ayan mo na. So, dito ay 2 of cups. Ito 2 of cups to. Maliwanag kasi. Kaya lang didilim naman kung walang ilaw. 2 of cups, 4 of swords. 5 of cups. Ito key, the lily, the crossroad. Anong meron? Lily, crossroads. Ang bida natin dito may edad may edad na siya. Maglalaro sa 50 pataas. So, kung di man kayo to, di kakilala nyo na nasa 50 pataas. Ano to? Bisexual. Payat. Yan ang meron sa kanya. Bisexual o homosexual. LGBTQ na lang. Pero payat. Payat yung itsura niya para makilala nyo. Sino ba to? Sakto lang yung height niya. Average height. Anong meron? 2 of cups. Kasi to connection, di ba? Connection, relationship. Na-disconnect sila dito, kaya sad. Whether nangyari na to or mangyari pa lang. Ang dating sa akin, may mga tao na parang gusto silang pagbatiin. Okay? Or gustong tumulong na pagbatiin sila. Ngayon, yung feminine energy, come up siya sa conclusion na ayaw na niya. Ayaw na niya makipagbati. Oh my God. Tingnan pa natin. Baka may iba pang isip niya. King of Wands na dito. Ito na yung masculine energy.
Kaya pala ayaw na nung feminine energy. Kasi malinaw sa kanya na flirty yung person niya. Feeling niya hindi nagbago, or feeling niya may third party pa rin siya, or tawag dito, feeling niya hindi na mapagkakatiwalaan. Sira na tiwala niya. Karoon na siya ng trust issues. Kung ganyan yung scenario, anong future outcome niyan? Teka, bago yung future outcome, lalagay tayo ng ibang cards. Magkasilbi naman itong mga binili ko. More like no contact reading to Teka. Dati ko pa to binili. Pero hindi ko nga nagagamit. Dahil hindi ko alam kung paano kayo sisingit. Ano nga yung singit natin? Tawag dito. General message to So, kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Babasahin ko na lang para mabilis. Madali lang naman intindihin dahil basic English lang. So, message mula sa partner, sa masculine energy. You have become too difficult for me to handle. That's a big turn off. We are living two separate lives. Kasi nga, separation reading na to. Disconnection, separation, no contact. Eto. My focus is on my life. I can't be bothered to worry about you. So, galing yan sa Dark Confessions of the Soul. Papatay ba? Papang mensahe. Dito naman. Sa love messages, no communication. Isa lang. So, iba pang mensahe. I think about you so much, it's scaring me. I know I was wrong by not talking to you. Would you be open to talking now? Ito. Ayan. Please be patient because I'm afraid of commitments. Kaya pala, ayun. Napasok siya sa third party situation. Malaki chance kasi making of wands na nandito pa 7 of swords Parang mala cheater siya dito. Mala cheater kasi nga takot siya sa commitment. Ayaw niya mag-commit. So pag ganoon, ayaw mag-commit. Di asahan natin paiba-iba siya ng karelasyon. Wala siyang siniseryoso kasi nga takot nga daw siya. Takot siya sa commitment. Pero sabi naman dito, please be patient. Who knows? Baka naman magbago pa siya. Kasi sabi niya, please be patient. So,
baka gumagawa na siya ng way para magbago somehow. Kaya lang hindi madali dahil napaka-komplikado nga ng sitwasyon. Tago ko lang to. Dito na tayo sa future outcome. Ang future outcome ng ganitong klaseng sitwasyon. Saan na yung card? Ito. Eight of Swords. Oh. Well, overall, ang dating sa akin sa una lang, komplikado dahil nandito yung Eight of Swords na, yun nga, na-stuck sa sitwasyon in a way na hindi maka-action. Dahil nga, natali siya sa sitwasyon. Natali siya sa third party. Or, for some reason, hindi pa makaalis yung masculine energy doon sa third party. Dito sa energy na to, kung baga yun nga, natrap siya kasi nga may third party. Okay, ngayon, since nandito na tong Hierophant, tingin ko doon na papasok yung truth or commitment. Magkakaroon na siya ng realization na gawin ng nararapat. I-value ang commitment dito sa bida natin. Kasi nasa Ten of Cups na tayo sa dulo. Ito ay card ng fulfillment, wish come true, happiness, harmony. So in short, may chance ng reconciliation dito. Or sabihin natin ito, magiging open na sila pareho sa topic ng counseling. Kaya ayun, nagkabati pa dito. Pero sa una lang medyo komplikado. Pero in the end, may chance pa pala ng reconciliation. Or baka, who knows, may malamang information, knowledge, yung masculine energy tungkol dun sa third party na maaring magpa-turn off sa kanya. Kaya ayun, babalikan niya yung bida natin, si feminine energy. Ganun eh. Kung posible pala ang reconciliation, kailan naman? So, kung hindi yan ngayong period, eto, kukuha ko ng time frame para malaman natin kung kailan.
Hindi ko rin nagagamit to eh. Sayang naman. Noong 2023 ko pa to binili. 2026 na. Hindi ko masyadong nagagamit. So, ayon dito sa Divine Time Oracle, kailan naman? Kung di nga ngayong period. Kailan ang possible reconciliation? Not anytime soon. So, hindi pa sa lalong madaling panahon. Ito, within 3 months. So, within 3 months, June ngayon, July, August, September. Ayan, June, July, August pala. O, sabihin na lang natin September na rin. So, June, July, August. Ihabol na rin natin yung September. Kasi, depende kung paano magbibilang eh. May iba kasi na, ang bilang, mismong month. May iba naman na magbibilang ng 1 month pag nabuo na yung 30 days. So, ayun na nga lang, ganun na lang. June, July, August, September. So, August or September to. Oh, next month. So, July. Anyways, dito na tayo sa tawag dito. Possible zodiac sign. Ito yung possible zodiac sign ng partner ng Aries. Reading na to. O ng bida. Taurus, Gemini, Leo. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Aquarius, Empress, Taurus, Libra, or Gemini. Mag-end na ako. Sasama ko sana to, kaya na mahaba na video. Kaya mag-end na ako. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.